taas itong si ano. Ngayon, anong gagawin ngayon kapag ka nakakolekta sila? Isa lang po sasabihin nyo, napatunayan po namin na talaga pong ang mga mga DDS, itong Fake mga, itong kritiko kay Pangulong Bongbong Marcos, mahilig po mag-fake news. Ito po, pinake news po ang Pangulo. Parang tanim fake news ang nangyari dyan. Nasinakyan. Paano ako mismo na biktima ko niyan? Nakalagay doon, Tribune. Akala mo talaga galing sa Tribune. Kasi ang gagaling mameke eh. Yung pala, ano yun? Yung pala, AI lang yun, no? in-AI. Hindi, tsaka talagang ginamit lang yung Tribune. Yung postcard. Kumbaga, dahil vlogger ka, okay to Pinagtitiwalaan to dahil mainstream media Ibabalita ko to. Biktima rin yung mga vlogger na yan. Correct. Bakit kayo naghahunting ng mga biktima? Ang ibig ko sabihin, ang PCO, trabaho nyo po para mabawasan yung mga fake news. Dapat nagtatrabaho kayo. Hindi tinitreaten nyo. At ito po yung official na statement niya. Wala po siyang naranasan na hindi maganda ngayon. That is not the current situation. Now, he is well. Partner, ano masasabi ninyo dito? Hindi ako naniniwala, partner, na walang hindi magandang nararanasan si Mr. President. Hindi naman sa kinokontra ko si Jose Claire Castro. Imposibleng walang nararanasan yan. Biglang gumaling yung diverculitis niya? Oo, biglang naging maayos. Siya nga mismo may sabi kahapon na Payat na. Payat na Tapos hindi na daw kumakain. Maximum pain. Ayan, maximum pain. Yung pagkain, binabawasan. So siya na mismo din ang umiwas ng pagkain kasi natatakot di umano si Mr. President na bumalik yung sakit. Ano ibig sabihin nun? Magaling na ba yun? Magic. Magic? Himala. Ako, from the very start, sinasabi ko naman, medyo mag-ingat-ingat tayo. Dahil ako mahilig akong manood ng mga yung mga silo-silo, silo ng tekling, silo ng bayawak, silo ng isda, di ba? Paliwanag mo muna ako kung ano yung silo. Hindi yung Panay mga Bisaya tong silo, sinisilo. Yung silo parang Bitag. Parang, yung ito kasing administrasyong ito, imaginein po natin nung yung kailan yung di umano na lumabas sa mga social media, kumalat yung sa St. Luke, dumami yung mga pulis. maraming pulis. No, tapos sumunod doon sa Facebook, meron ding pinakita. Di umano. May picture yun. Meron ba talaga? May picture, may Video talaga. May video talaga. Video talaga, sige. Tapos yung sa daan, yung may parang Skyway may hindi natin alam kung Doon sino. sa may naiya exit yung May partner. bus. Ngayon parang planado, scripted ang pagkakaintindi ko pagkakaano ko agad nakahanda na yung PCO na mga ngaso talagang mang-iipon sila. Mangungulekta kami. Kasi alam nyo bakit? Kasi pinaputok nila na itong si Pangulong Bongbong Marcos may nakasabi na naka-freezer na, patay na, nakaratay na, na-ICU. Ngayon, sinakyan ho ng mga mangilan-ngilan ho na social media, pinagkukomentuhan, pinagpo-post, ginawang content. Ito na ngayon, yung tinatawag na bitag, na nakahanda na ngayon, etong si PCO. Alam niyo bakit? Kasi wala nang naniniwala sa mga vlogger nila. Hindi lang mapataas itong si Ngayon, anong gagawin ngayon kapag ka nakakolekta sila? Isa lang po sasabihin nyo, napatunayan po namin na talaga pong ang mga DDS, itong itong kritiko kay Pangulong Bongbong Marcos, mahilig po mag-fake news. Ito po, pinake news po ang Pangulo. Parang tanim fake news ang nangyari dyan. Nasinakyan. Now, kanina, umaga gumising ako, chinek ko. Binabantayan ko talaga yung Mount Samat. Kung darating si Pangulong Bongbong Marcos. May dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Mount Samat. Di ba? Talagang nag-ano siya. Nasa Bataan ngayon, partner. Nasa Bataan. Sabi ko, nandito siya. Nagsalita pa siya doon. Sabay pagkatapos sinabi na nga nila na, ito na. Fake news nga yung mga sinasabing ganito, ganyan. Ang tanong ng taong bayan, bakit hindi kaya maglabas yung kanyang mismong doktor magsalita kung ano po ang talagang kalagayan ng ating Pangulo? Exactly. Yan ang pinakamabuti. Di ba? St. Luke, baka naman. Kaya lang, hindi nila gagawin pala yan, privacy. Pero kung talagang gusto ng transparency ng gobyernong ito kay Pangulong Bongbong Marcos, kayo na po mapauna. Magdala po kayo ng dokumento
at ibigay nyo yung mga press corps. Malacanang press corps. O eto, tigisa kayo galing sa doktor, permado. Para maniwala kayo na walang sakit ang dapat ating Pangulo. mismong doktor ang magsasalita. Mismo doktor at saka may dokumento ibibigay. Correct. Partner, di ba? Correct ka dyan, Para hindi tayo parang ito para tayo nanguhula di ba? Kaya kamukha niya para sinadya nila na bakit ka mangangalap ng fake news? Bakit ka mangangaso? Kung inilabas nyo ang tunay na kalagayan ng Pangulo, wala po kayong masasabing fake news. Tama ka dyan, partner. Partner Buds. Eto problema no. Trabaho ng PCO na maging kayo po yung pagkukunan ng balita, di ba? Para walang kalituhan. Kayo dapat ang pinakatrabaho ng PCO, kayo dapat yung pinagkukunan ng impormasyon ng mga tao. Ang tanong, bakit yung PCO na nagsasalita hindi pa pinaniniwalaan? Halimbawa si Auntie Claire, siya yung tagapagsalita, araw-araw nagsasalita na may pondo kayong bilyon-bilyon. Ibig sabihin, kung lagana pa rin yung fake news, problema nyo yan sa PCO. Kasi may pondo kayo para counter yung fake. Kaya nga kayo PCO Communication, kayo dapat yung nagpapalaganap. Ang problema, pag yung tagapagpalaganap ay hindi pinagtitiwalaan ng mamamayan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung media rin, ganun din. Hindi natin masabing fake news yung media, pero mayroon silang mga hindi ibinabalita. Saan ngayon pupunta yung mamamayan? Vlogger. Sa mga vlogger. Yung mga vlogger ba may kasalanan? Opo, mayroong mga fake news na vlogger. Pero, sila ba talaga yung nagpakalat nun? Baka naman biktima lang din yung mga vlogger. Correct. Kasi Tama. yung mga vlogger, paano ako mismo na biktima ko niyan. Nakalagay doon, Tribune. Akala mo talaga galing sa Tribune. Kasi ang gagaling mameke Yung pala, ano yun? Yung pala- AI lang yun, no? in-AI. Hindi, tsaka talagang ginamit lang yung Yung Tribune. postcard. Kumbaga, dahil vlogger ka, okay to Pinagtitiwalaan to dahil mainstream media Ibabalita ko to. Biktima rin yung mga vlogger na yan. Correct. Bakit kayo naghahunting ng mga biktima? Ang ibig ko sabihin, ang PCO, trabaho nyo po para mabawasan yung mga fake news. Dapat nagtatrabaho kayo. Hindi tinitreten nyo. Halimbawa ngayon, saan ba galing yung bakit hindi paghinalaan? Nag-post yung mga mainstream media ng mga dating mga video na Mga buhay old. pa si Enrile. Correct. Buhay pa si Bersamin. Correct. Ngayon, kami naman, peke yan. Buhay pa si Bersamin. Hindi ibig ko sabihin pala. Naroon pa sa Meron pa, Malacanang. Matagal oo. nang wala si Bersamin. Oo, tama. Di ba? Pati si ano, Stock photo yun. Pati si ano partner, yung DPWH nandun din, lumabas din eh. Sino? Si Si Bautista. Bunuan? Bunuan. Si Bunuan. Imagine niyo tapos meron pang picture galing mismo sa PCO. Na blurred yung nasa ano. Ano yung ibig sabihin nun? Samantalang si BP Sara, nung pinaliwanag niya, wala naman nagaganap na mga cabinet meeting. Correct. So, ibig sabihin, naniniwala kami na kung wala nagaganap na cabinet meeting, talagang hindi totoo to. Ano nangyayari kay BBM? Tama si Brother Dan dun. Wala naman din kayo nilalabas na medical bulletin sa kanyang mga doktor. Correct. Dapat trabaho nyo para paano magtitiwala yung tao sa gobyerno. Yan yung trabaho mo, Dave. Secretary Dave. Hindi mo trabaho, huli ka ng huli ng mga vlogger. Hulihin mo yung una, yung mga nagpapalabas ng mga media. Correct. Bakit buhay pa si Enrile? Bakit nariyan pa si Bersamin? Siyempre, ang pick up namin nun, putya, may kahulugan to. Pinapakita nila si BBM, di ba? Na ganun. Pero hindi ako nagbalita nun. Ang iniisip ko, yung mga vlogger na huhulihin mo dahil ang pinagbatayan nila yung mga labas ng mainstream media. Tuloy, partner Vimar. Tuloy. Ito na nga yung nangyayari ngayon. Noong naalala natin, nung nag-umpisa kasi ito mga kapartner, yung wala siyang inilabas na Easter greetings, yung Easter Sunday. Yung linggo ng pagkabuhay ba ang tawag doon sa
sa mga Katoliko na Unusual ba yan na hindi naglalabas ng greetings ang Pangulo? Unusual. Oo, unusual, no? Oo, partner, kasi supposed to be kasi itong ating bansa ano to, yung 80% yata rito ay Katoliko. Correct. So, bilang Katoliko at saka si Pangulong Marcos mukhang Katoliko rin naman, hindi naman siguro siya sa mga born again kung Basta Christian siya. Basta Christian, oo. At pinapangilin po talaga 'yan. At bilang isang leader, usually na 'yan na ginagawa talaga, nagbibigay kaagad ng message. At ngayon, nagbigay naman po siya ng message. Ang naging problema lang dito mga kapartner, kasi yung kanyang inilabas na picture, mukhang natuligsan ng netizen, ng taong bayan. Bakit? Dahil ito mukhang katulad nga ng sinasabi kanina ni partner Buds, ito yung mga file videos or kaya mga file photos. Kasi nang ibinalidate po ito ng mga kababayan natin, mukhang matagal na itong naipost. So dapat ang kasuhan ng fake news, mga mainstream media. Hindi natin masabi kung Sino anong... ba yung naglabas nung picture na pinag-uusapan natin tungkol sa First Family yata? Anong mainstream media ba yung naglabas ng partner? Yun nga Yun nga yung punto natin dito. Kasi ang mga netizen or mga vloggers nag-react lang din naman. Correct. Nagbigay lang ng opinion at komentaryo patungkol doon sa sila rin naman ang naglabas nito. Reaction. At kasi partner, kapansin-pansin, mukha mga bata pa sila doon Tsaka mataba pa. Oo, mataba pa. Yung tama, mataba pa. Yung Malakas kumakain pa sila. Oo, yung kumakain All sila. talaga yun. All photos talaga. Family photos. Oo. So, alam nyo, kung talagang itong PCO, yung bang mayroon kayong malasakit sa taong bayan, hindi yung para ang malasakit ninyo manghuli lang kaagad, mamuntos lang kaagad sa netizen na supposed to be mga amo ninyo at mga boss ninyo kasi taxpayer po yung mga taong bayan, kahit mga vloggers, mga taxpayer po. So bakit ganun kaagad ang inyong reaksyon? Instead sana na payapain ninyong mga pag-iisip ng mga vloggers at mga netizen, hindi, para bagang lalo pa ninyong gagatungan at pagbabantaan pa ninyo, nakakasuhan kaagad. Ito ba yung practice ng PCO? Ito ba yung dapat ninyo ipakita sa taong bayan? Wala na ba tayong saysay yung Article 3, Section 4 ng ating Freedom of Constitution? expression. Oo, yung freedom of expression. Wala na ba yun? Wala na ba sa ating yun? Nagtatanong lang ako, Auntie Claire at PCO. At saka partner, ano ba ang pagbabasihan ng PCO na fake news itong vlogger na ito kung wala naman silang pinapakita na totoong pangyayari? Correct. Partner, gusto ko lang dugtong kay partner BMR, okay lang. Tungkol sa fake news pa rin na pinag-uusapan natin. Kasi po, yung picture na lumabas ng First Family nung Easter Sunday, tinignan ko, wala akong makita na na mainstream media talaga na sila ang nag-post. Di ba? Basta pinalabas na lang yon. Kaya ang napaisip ko, nilagyan ko, actually pinost ko yon. Kaya lang, di ba pinakita ko, nilagay ko, salita? Pain. Bakit ko pain? O ba silo o bitag? Kasi partner, baka gawa nila yan na sila din yung naglalagay ng pain sa atin. Pag kinontent mo, matatalino mga DDS, ikukumpara ngayon yung itsura ni Pangulong Marcos dito at ngayon kapag pinag-usapan ito, kahit na yung source na pinagkuhanan hindi naman legit, ngayon, nakahanda na ngayon si PCO, si Dave Gomez. Tara na, punta tayo sa NBI. Kolektahin na natin sino yung nakuha natin sa bitag dyan sa mga pinalagay natin mga post. Partner, yung picture ng Easter Sunday partner, ang nag-post yun, si mismong Lisa Marcos sa kanyang FB page yun. At pinapakalat na rin ng, sa mainstream media, pati sa mga DDS vlogger. Ang DDS vlogger nga lang, iba yung reaction. Ang sabi ng DDS, ito ay old photos. Kasi mataba doon si Pangulong Bongbong Marcos. Sinend ko sa production, tingnan natin kung maipapakita nila. Kasi kikita mo talagang mataba doon si Pangulong Bongbong Marcos. Kumpara naman sa video kagabi na inilabas ni Auntie Claire Castro na payat na ayaw niyang tumaba, partner. May dagdag pa ako, partner simple lang. Meron pa? Oo. Ano tawag nito? Madali lang naman ito. Nasa kanila lahat ng resources Sila yung pamahalaan Para tatahimik ng taong bayan,
Bakit isang kapiraso lang, siguro 1 minute lang. Ipaharap mo lang si Pangulong Marcos sa mga mainstream media. Tapos Ipaharap ang kuting. Mga ganun, no? Oh, hindi, may live comment, may live comment section. Correct. O, di ba? Eh, yung kanina, sa Samat, ano ba yun? Ayun nga eh. Yun nga, isa pa yan partner. Dugtong ko nabanggit mo yan Oo. kapiraso lang. Nabigyan na Humarap ng issue naman yung siya, partner, eh. sabihin ng PCO, ano ba problema mo, BMR? Humarap na nga kayo na sa Samat, Ay, Sabi nga partner, live na nga yun. Okay. Yan. Maganda yan. Oh, sige. May maigsi O, akong... kunwari ako PCO, sige, ikaw si BMR. Okay, Sige. ito ang observation ko. Ah. Pagkatapos ng event, doon muna tayo sa Davao. Ayun. Kasi si Vice President Inday, pumunta rin doon at Oo. nagkaroon din ng katulad din na ang tawag- Kagitingan din. Oo, araw Araw ng ng kagitingan. kagitingan. Sa Davao naman yon version. Right after, in-interview si Inday Sara. Vice President ng mga mainstream media. Ganon din dapat mangyayari. Yun nga ang tanong ko. Mayroon bang ganito si President Marcos? Na hindi. Yung ambush interview. Oo. Mayroon bang ganito? Wala. Yun ang... Doon ka nagumilahanan. Yan ako nag-iisip kasi bakit wala? Yun yung point nga natin. Dapat nag-effort yung PCO. Hindi yung, sino yung mga nagsabi. Alam niyo po kung bakit nakakabwisit? Crisis ngayon eh. Ang laki ng binabayad namin sa gasolina. Correct. Crisis ngayon, nagmahal ng mga bilihin. Tapos ang maririnig namin, galit na galit kayo, ang dali lang naman. Eto na po si BBM, baka masabi nyo po na may pangyari, kita nyo naman po. Narito na ako, Claire. Okay na kami. Tsaka partner, dapat nagbabasa ng newspaper na may pizza. Hindi partner, okay na nga tayo doon. Ako, okay na ako. Nakita ko siya doon sa Bataan eh. Oo. Wala akong duda na siya yun eh. Okay na yun eh. Ang pinoproblema namin ngayon, sa harap ng maraming krisis, uunahin yung manghuli ng mga vlogger. Tama. Yun yung nakakasama ng loob. Sabi ng mga tao, dyan na lang nga kami umaasa sa mga vlogger na yan ng mga makatotohanang balita. Tapos huhulihin nyo pa sila. Ang point lang dito, sa kabila ng krisis, pinagbabawalan nyo pa yung mga parang binubusalan nyo pa yung mga Correct. vlogger ng kalayaan. Hindi ba partner to ay suppression of freedom of expression, Maliwanag. freedom of Kung ang speech? problema yung nagkakaroon ng fake news dahil sa sakit ni BBM, doktor lang katapat niyan. Tapos, Naalala ko lang, walang kumwestiyon sa amin kahit isang DDS. Wala nag-question na tayo nakabili ng langis sa Russia. Kasi may picture, Sara Sky. Correct. Correct. Dumating. Sino sa inyo? Sino sa atin lima Wala. nag-question? wala. Wala. Tahimik tayo ron. Tahimik. Di ba? Ganun lang po. Dave, trabaho mo yan. Maglinaw, hindi yung manakot. Correct. Kung may problema sa mga question ng kalusugan o question na buhay pa ba si BBM, ikaw ang tagalinaw, hindi ko yung mga nagsasabi Maghuhuli kami. hulihin namin yan. Hindi pwedeng ganun. Yun yung masakit sa amin eh. Parang hindi mo bala- na nga ginagampanan yung trabaho mo, manghuhuli ka pa ng mga biktima lang din. Parang balat sibuyas partner.